Ayan. Naku, dahil pera niyan, ha? Praise the Lord, ha? Okay, praise the Lord. Mag-usap tayo, mga minamahal. Sabi nga ni Brother Boy. Natutuwa ako dahil maraming mga tao na patuloy pong binibless ng Lord sa kabila ng lahat. Kaya na po, nanggaling kami sa sa Puduyasang. Kasi pinapalis na kami sa bahay namin eh. Mas na kayo dyan. Hindi ba may kontrata pa pinapalis? Yung isang sister, nagpresenta na asawa niya, Puduyasang, pumunta kanina, nag-usap-usap sila. Hindi ko maintindihan hapon. Keyaku. Naintindihan ko lang Keyaku. Ano yung Keyaku? Contract. Sabi ko, Keyaku mada, wati na ito. Next year pa. August next year. Hindi ka pwede paalisin na, may batas, di ba? Saka sila nanghanap ng Nako, nilatag ng Puduyasang yung mga profesyon namin. Nanginig na yung staff. Sabi ko, sige, bahala kayo sa buhay namin. Kaya sabi sa akin, huwag kang ma-stress. Kasi na-stress ako eh. Diba? Imagine mo, lilipat. Ang hirap lumipat ha. Tapos yung atamakin nun, yung panibang, di ba? Kasi meron din kasi hindi na baka sir kasi guide. Oo, kasi guide din ako eh. Nung hapon na yung harap, hapon-tapon na hindi na sila nakaporma. Yung bahay kasi luma, kay niya, lumindol. Ang dahilan na, lahat ng lumang bahay, gigibayin sa adachi ko, papalitan ng bago. Yung katabi namin, may-ari din, parehong may-ari. Umalis na. Kami ngayon gusto umalis. May kontrata hanggang next year pa, hindi kayo maalis. So anyway, sabi ko, Lord, blessing mo ito, Lord. Bakit? Siyempre, hindi natin alam kung anong klaseng blessing yan. Pero lahat tayo naniniwala, blessing. Ano man nangyayari sa buhay natin, blessing yan. Whether it's negative or positive, blessing yan. Okay, magtuturo tayo ng financial challenge, way of biblical blessing. Sino dito ang gustong pagpalain ng Lord? Taas ang kamay? Yay! Wow, praise the Lord. Biblical challenge po ito. Financial challenge, the 7 ways of biblical blessing. Okay, bago tayo mag-umpisa, mag-aral muna tayo ng background ng ating topic. Sige, pray muna tayo ulit. Lord, salamat po sa hapong ito na kami magkakasama upang ang iyong salita ay maparangalan at mapagbigyan halaga sa buhay namin. Una sa lahat, nagpapalinis kami sa banal na dugo ng anak na si Jesus, na siya nagtatanggal ng lahat ng kasalanan at kami bigyan ng karunungan upang maunawaan po namin ang katuruan ng langit. Salamat po, ikaw ang mamaluwalhati at mapagpala kung aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Meron pong isang bata na late sa school. Tagal niya, late. Dumating sa school, pawis na pawis. Sabi ng teacher niya, bakit ka na late? Mag-uuwi na, dumating. Kasi po yung matanda nawawala ng 1,000 pesos. Iniisip ng teacher, ano nang kinalaman ng matanda sa pagkawala ng 1,000 pesos niya? Ay, nung matanda. Sabi niya, ang bait mo naman. Tinulungan mo ba maghanap yung matanda ng 1,000 pesos niya? Kaya ka natagalan? Sabi ng bata, ay hindi po. Hinahanap ng matanda yung 1,000 pesos, inapakan ko. Ba't ang tagal mo? Hinihintay ko siya umalis eh. Kaya nung umalis na, saka ako pumasok ng school. Anong topic natin doon? Tinulungan niya ba yung matanda magharap ng pera o ginulangan niya yung matanda para makakuha niya yung 1,000 pesos? Sabi ng matanda, nahulog yung ano ko, iho, dito lang sa area na to. Nandyan, inapakan niya eh. Sabi niya, hindi hanapin niyo ho, nandyan lang yan. Sige, nandyan lang yan. Yung pala, hindi, si paa niya para hindi makita. So tayo, madali tayong gumawa ng pera, sa totoo lang. Pero, anumang paraan, madaling gumawa ng pera. Lalo kung mandadaya ka, naokyak ka, madali lang naman eh. Madali lang. Madali lang, di ba? Konting bola-bola lang. Pero di kinain. Yun. Ayong problema, ayaw ni Lord. Yung mga pamamaraan. Kaya pag-usapan natin, yung pamamaraan ng langit, yung biblical ways of blessing. 7 ways of biblical blessing. Kasi marami klase ng blessing. Yung blessing ng pandaraya, blessing kuno. Babasahin muna natin yung talent. A talent was a measurement of weight, usually in silver. 1 talent was a large sum of money worth about
6,000 denarii. Explain ko sa inyo mamaya, dahan-dahan. 1 denarius coin, ito, with image of Tiberius, circa AD 1437. Since 1 denarius was a usual payment for a daily labor, isang denari, isang araw na sweldo ng tao yun. Sa panahon natin, isang lapad na lang, halimbawa. A talent was roughly the value of 20 years of work by an ordinary person. Ang isang talent, equivalent niyan sa 20 taong sweldo ng isang tao. Na nagkakahalaga sa panahon natin ngayon, 1 talent is worth roughly 500,000 in today's USA currency. 500,000 US dollars. Magkano sa peso yun? 500,000 US dollars. Eh, 1,000 US dollars lang, ilan na? 2.5 million. Eh na, lumabas na yung mga pagiging mathematician nyo. Kala ko, mahilig kayo bumilang. Pag gusto nyo ng pera, marunong kayo magbilang. 2.5. 25 na lang ba ngayon? Kano ba isang lapa? Magkano ang 1 dollar? Equivalent to 50 pesos? 52. Gujil. Hindi, bumaba na, malaki na yan eh. Okay. Dollars na Oo, sunod man yun, kanina yung karang. So, lumama, kanin ka. Basta kayo, Ano na yun? pag meron kayong 1 talent sa panahon ni Jesus Christ, nagkakahalaga yan ng 500,000 US dollars. Pag meron ka nun, ang laking pera sa Pinas nyo, na? Eh, yung 1 million US dollar, ang laking pera nun. Eh. 1:87, halimbawa, 57, gano'n na lang. Okay, basahin natin ng Bible para magkaintindihan tayo. Si Mickey. Ray, may Tagalog ba daw? Yan, tatagalogin ni Ryan para maliwanag. Ito, nandun sa church to. Medyo review natin to, review natin sa kanila para maintindihan nila. Yung mga nasa church, maintindihan nyo to. Pero yung mga nawala sa church, maintindihan nyo rin. Explain ko mabuti. Okay, diyan ba kayo? Okay, Tagalog. Mateo, ano ba yun? Pero hindi pa natapos kasi. Hindi natapos eh, no? Yun, problema, di matapos. Ang dami kasing 25, Matthew 25:14. Galing. Tagalog, mas maganda magkaintindihan sa Tagalog eh. Yun, nakakita na. Galing, makabigil sa yun, 25, baka na, Brad. Okay. Okay, nandiyan na kayo. Nababasa nyo, ha? Nababasa nyo dyan sa likod? Tindi naman ang mata nyo. Nababasa nyo ito. Bata pa siya. Hindi na-stretch. Sige, babasahin ko at dahan-dahan. Explain ko sa inyo. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naglalakbay. Maglalakbay. Maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Alis siya, pupunta siya sa malayong lugar. Tinawag niya yung kanyang 3 tauhan, yung mga staff niya. Iiwan ko yung kayamanan ko sa inyo, ha? Alagaan niyo to, payamanin niyo. Pagbalik ko, hahanapin ko yung interest o kung kumita man kayo o hindi. Ganyan daw ang paghahari ng Diyos. Alam niyo ba, bawat isa sa atin dito, babalik ang Diyos. At tatanungin ng Lord lahat ng talent ginawa niyo sa lupa. Tatanungin ng Lord, nung nabubuhay ka, anong ginawa mo sa mga talentong binigay ko sa iyo? Ang galing mong mag-business, anong ginawa mo sa mga perang kinita mo? Ang galing mo kumanta, anong ginawa mo sa boses mo? Ang galing mo sumayaw, anong ginawa mo sa Ang galing mo mag-drum, hindi ka iba-iba pinagpapalo mo. Galing mo magturo, iba-iba, lahat yung tayo magsusulit kay Lord. Kaya sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang tao naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Iba-iba yung kakayahan natin, di ba? Meron dito magaling sa magluto. Ako, kung paglulutuin niyo ako, parang sinumpa na ang buhay niyo. Kasi hindi ko talent yun eh. Wala akong kabuhay-buhay. Ayun na lang, pritong itlog. Wala akong kabuhay-buhay doon sa area na yun. Pero yung nanay ko, matindi yun. Kahit damo, kaya pasarapin eh. Iba klase ang utak ng nanay sa pagluluto. Kanya yung talent yan eh.
Kanya, according to your ability, God will entrust to you responsibility according to your gift. May natural gift ka nung pinanganak kayo, magaling ka doon sa area na yun eh. Kahit anong gawin mo, doon ka pa rin dadali ng Lord. Kasi, yun ang isang area sa buhay no na kayang-kaya mong gawin at gustong-gusto mong gawin. Ulitin ko. Ano sa area sa buhay nyo, sa tingin nyo, na kayang-kaya mong gawin, kahit nakapit ka kaya mong gawin, at magaang na magaang mong gawin. Pag yung bagay na yun, doon ka nilagay ng Diyos. Sabi mo, bakit ako? Sabi yung Pastor, ang dami mong binabayo. Ba't di ka ba na-stress? Tuntua pa ako eh. Bakit? Eh, alam ko doon ako nilagay ng Diyos eh. Pero kung pipilitin ko to, hindi ako nilagay ng Lord dito, mambubuang ka, may stress ka, ang daming pasaway, may mga demonyo pa, may mga talaga, may mga iingay, mga pakakalak-akal. Maraming ganun mga estudyante ng salita ng Diyos na pag pastor ka, hindi ka tinawag doon, hindi ka tatagal. Pero kung politiko ka, hindi ka naman tinawag sa pagiging politiko, pipilitin mo lang, hindi ka tatagal. Hindi ka rin hindi rin mag-bless. Singer ka, gusto mong mag-engineer, eh hindi ka ma-engineer. May na ako sa mathematics, hindi mo kakayanin. Okay? According to your ability. Sabi mo sa katabi mo, maabilidad ka. Maabilidad ka. Thank you. Sabi ng isa, wala nga ako abilidad eh. Lahat tayo may abilidad. Wala namang bobong tao sa totoo lang eh. Meron bang bobo? Wala namang bobo eh. Yung isang matalino sa isang area, pag idating sa isang area, bobo na siya. For example, yung isang doktor, magaling siya sa opera bituka. Pero pagdating sa opera ng sasakyan, bobo na siya. Matalino ron, yung mga mekaniko. Naintindihan niyo ako? Lahat ng tao, we have our own ignorances. Eka nga. Ako, wala akong alam sa computer. Nobody's perfect. Basahin ko sa Bible, marami ko alam. Pero sa computer, wala akong alam. Kaya nagpapaturo ko doon sa mga computer expert. O, mahina siya sa area na to. Ako na, mahina doon sa area na yun. Kaya walang bobo. Kasi isang teacher, sabi niya sa estudyante niya, lahat nga ng bobo rito, please, pwede ba tumayo? Sabi niya sa estudyante niya, walang tumatayo! Eh siya nakatayo ganyan. Sabi niya, lahat ng bobo tumayo! Walang tumatayo. Siyempre, nakakaya naman kung tatayo ka, bobo ka, di ba? Mayroong isang bata doon sa likod, tumayo. Lakas ang loob niya, oh. Wala namang iba, sabi ng teacher. Sabi sa bata, bakit ka tumayo? Bobo ka ba talaga? Ma'am, hindi po. Kasi naawa ko sa inyo, nag-iisa lang kayo tumayo. Eh, para may kasama kayo, pati kayo nakakaya. Sinamahan ko na kayo. Naintindihan nyo? Wala ang bobo talaga, kapatid. Lahat meron tayo kanya-kanyang talino at abilidad. Yung iba, magaling kumita ng pera, magaling gumawa ng langgunisa, magaling magbola-bola, magaling marami kang talent, magaling manahe, magaling mag-drive. Lahat yan, binigay ng Lord sa'yo para pwede mo ipamuhay yan eh. Meron nga isang pastor, nag-working student siya. Sabi nung teacher niya sa college, okay, everybody please bring out your book. Eh, nasa harapan siya. Meron siya attache case, sabi ng teacher, where's your book? Ma'am, I do not have book. Anong mo ang book? Naka-attache case ka, wala kang book. Kami lang, ano ba yung laman ng bag mo? Binuksan ng teacher. Nakita, puro-puro yung mga basong maliliit, punong-puno ng mga peanut butter. Sabi ng teacher, ano to? Ma'am, peanut butter. Gusto nyo? Binenta niya yung teacher niya, nagisukoy niya ngayon. Sobrang hirap niya. Abilidad siya, gumagawa silang peanut butter, homemade doon sa bahay, tapos binibenta niya sa mga faculties, sa mga estudyante. Yun ang pinag-aaral niya. Alam mo, graduate yung batang yon, cum laude. Walang mahirap, magkaroon lang tayo ng sipag, amen? Masipag ka lang, sabi mo sa katabi mo, masipag ka. Wala kang pera. Amen, burunod tayo. Kasi marami lang kasi problema, tamad. Kaya hindi umaasenso sa buhay. Ngayon, pag-aaralan natin to, pag-aralan natin. Ready na kayo? Binigyan niya ng salaping ginto. Ang ibig sabihin ng salaping ginto rito yung 1 talent. Ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Tandaan nyo, hindi ka bibigyan ng Lord ng maraming blessing pag hindi mo kaya. Depending upon your own ability to carry the weight. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto. 5, tandaan nyo, 5. Ang isa naman ay 2,000 salaping ginto, 2. At ang isa naman, 1,000 salaping ginto, 1. Yung isang talent, equivalent na pinag-aralan natin kanina is $500,000.
Isang talent lang yun. Okay. Balansin natin. Yung isa, 5. 5 times 5 is 25. Meron siyang 2.5 million US dollar. Isa naman, 1 million US dollar. Yung isa naman, 5. Isa lang is 500,000 US dollars. Pag meron kang 500,000 US dollars, mahirap ka ba ron? Hindi. Mayaman ka pa rin. Okay? Hindi ka pwede maghirap nun. Marami ka may invest pa rin sa buhay nun. 500,000 US dollars, ang laking pera pa rin yun, ha? So, itong tatlong to, yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1, lahat sila may kakayahang yumaman. Okay? Lahat kayo may potential yumaman. Depende lang yun sa kakayahan nyo, sa sipag nyo. Success will come naturally to those who love what they are doing. Iba kasi, Pastor, naghanap ako ng trabaho eh. O, anong trabaho mo? Yung madali at saka magaan. Yeah. Yung tipong, pagka yung gusto kong absent, maka-absent. At pagka namimili ka, hindi ka, wala ka mahirap ang harap ng ganon. Di ba? Mahirap, no? Si Apple. Yung bang madali na magaang, mataas na sweldo at magaang na trabaho. Saan makakita nun? Lahat dito pinapantayan ng abilidad mo, yung talent, kakayahan. O sige, ito na, tuloy na tayo, ha? Taas tayo. Okay. Pagkatapos nito, umalis na yung master, yung boss. Kumilos agad. Tingnan nyo, ha? Kumilos agad. Ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto. Yung tumanggap ng 5, trabaho ka agad. Hindi, sabi niya, laking pera nito. Trabaho na! Trabaho, kumilos ka agad. Kaya nakita niyo mga karakteristik ng mga successful people, ha? Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yun. Nag-business, nag-invest. Di natin alam kung anong ginawa niya. Nagpatayo siya ng apartment, nagpatayo siya ng palengke, nag-business. Matalino eh. Maraming kapital eh, di ba? Ano nangyari ngayon? Yung isa naman, at kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Nagkaroon pa ng kumita. 5, naging 10. Galing! Ay, yung dalawa naman. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto rin. Yung 2, naging 2 ulit, naging 4. Dumoble. Yung 5, tumubo ng 5, naging 10. Yung 2, tumubo ng 2, naging 4. Eh, yung isa, anong ginawa? Tingnan natin, anong ginawa ng isa? Anong binigyan ng isa? Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto na kanyang Panginoon. Saan dinala? Ba't tinago mo? Wala kang ginawa. Ano ka ba naman? Ang laking pera yan. 500,000 US dollar yan. Equivalent ngayon. Bakit mo tinago? Yan ang tanong. Sabi ng Lord, ang dami-dami niyong abilidad, hindi yan nilabas. Hindi ka tuloy umasenso. Ngayon, nung mamamatay ka na, hindi ako mahal ni Lord. Nabuhay akong squatter, mamamatay akong squatter. Sino may kasalanan nun? Tandaan nyo, pag pinanganak kang squatter, hindi mo kasalanan nyo, hindi mo pinili na ni tatay mo eh. Pero kung mamamatay kang squatter ka pa rin, kasalanan mo na yan. Ang dami mong potensyal. Yung iba nga dyan, nag-aaral eh. Wala talagang pagkain, pero nagsisikap. Ito, true story to. Security guard lang siya, pero sa gabi, nagkatrabaho. Sabi niya ganyan, no? Hirap talaga na buhay, pero alam, matapos ko itong pag-aaral ko. Eh, isang araw, merong isang pastor na palabas. Hindi pa pastor, itong pastor, presidente pa siya ng isang malaking kumpanya. Pinapayungan niya. Tapos dadali niya sa kotse. Bait-bait niya sa mga tao. Sabi sa kanya nung taong yun, anong trabaho mo? Working student po ako, sa gabi nag-aaral ako, tapos umaga security guard dito sa building, sa company. Na-bless sa kanya yung lalaki, sabi niya, okay, I'm going to hire you. Nag-create ng isang office, dun, personnel doon sa office. Since accounting siya, nag-aaral siya ng accounting, related naman yung opisina, pinasok siya ron. After how many years, nakatapos ng pag-aaral, at ngayon, alam niyo nangyari sa tao yun, presidente na ng bangko.
Kapatid, maabilidad tayo eh. The problem is, meron tayong problema. Ito, anong problema natin? Ito, pakinggan nyo ha. Tutumbukin natin kung bakit maraming tao hindi binibless ng Lord. Ito, tingnan nyo. Ngunit nang tumanggap ang 1,000 ginto, humukay ng lupa at tinago sa salaping ginto ng kanyang Panginoon. Tinago eh. Anong sabi niya? Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon at ng mga tauhan iyon at sila'y pinag-ulat. Reporting na. After how many? 10 years probably. Hindi natin alam how many years. Dumating na yung master magre-report na sa akin lahat ng pinagkatiwalaan ko ng aking mga kayamanan. Anong nangyari sa mga businesses niya at sa pera ko? Yan. Lumapit ang tumanggap ng 5 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto at nainiwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Galing! Palakpak! Palakpakan natin siya ha. Galing niya, masipag. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Tingnan niyo, tatlong karakteristik ng tao ha. Magaling, tapat, at mabuti. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang siya ba yan? At mabuti. Mabuti ka nga. Mabuti ka. Good and faithful. Tatlo good, faithful, and At malakas. magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika! Makihati ka sa aking kagalakan. Sabi ng master niya, halika! Mag-celebrate tayo. Ang galing-galing mo talaga. Tumubo yung pera ko sa'yo. Okay ka? Saludo siya sa'yo. Ito naman. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin ni Lord nun? Kung kayo po ay magiging tapat sa maliit at pauunlarin mo yon, sabi ng Lord, dadagdagan pa kita ng marami. Naintindihan niyo yung ibig sabihin? Sa Panginoon, dito sa langit at sa lupa, kung saan naghahari ang Diyos. Kung naalala kayo, Kristiyano kung gusto nyo talagang maging pagpapala ang buhay, sabi mo, Lord, ano man pong maliit na bagay binigay mo sa akin, magiging masaya ako rito at magiging tapat. Unti-unti kong pauunlarin. At nakikita ng Lord yung kasipagan mo, kabutihan mo, doon kang nadadagdagan ng Lord. Normally, maraming tao binabawasan pa ng Diyos Bakit? Mahirap magbigay ng example dito. Ken, tayo ka, Ken. Tayo ka, Ken. Gwapo ka naman Susunod, bibigyan natin si Ken ng drum para magda-drum set siya rito. Huwag mo lang babasagin to, ha? Hawakan mo isa. Bibigyan kita ng isa. Isa. Every Tuesday, halika rito ha. 2. Para may drum, may magda-drum. 3 muna. Kung bibigyan natin si Ken ng 100 ashtray pa, ang taas na niya. Tingin niyo kakayanin niya? Hindi. Babagsak niya yun. Mabibigatan siya, sasama mukha niya. Lalo pag matagal niya ng hawak, tagal naman. Nangangalay na. Diba? Anong gagawin ng Lord? Alam ni Lord ang abilidad niyo, kapabilidad niyo. Kaya minsan sabi ng Lord, anak, nahihirapan ka. Di mo pa kaya lagi ka lang nakasimangot. Lagi kang inis. Kaya minsan, ang ginagawa ng Lord, imbis na dagdagan tayo, tinatanggalan tayo. Naintindihan niyo? Kaya sabi ba, Pastor Ronnie, ba't ang dami-dami ng member sa GFCF? Kami ilan lang member namin. Sabi, inisip ko, baka naman sa maliit na ganyan, di ka tapat. Maliliit na tao, pag may mga pasama, nainis ka. Mahirap kang bigyan ng Lord ng mas maraming member. Isa 3 member, di mo maalagaan. Sabi ka pa ng 30 o 300. Di lalo ka na taranta, lalo ka na panic, lalo ka na stress. Naintindihan niyo ako? Amen. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Yung iba, kaya hindi binibigyan ng Lord. Hindi kaya O hingi ka ng anak. Ilang anak gusto mo? Sasabihin ng mag-asawa, 3 lang. Sabi ng isa naman, 13, no? Sabi ng babae, mag-isa ka. Lagaan mo lahat yun. Mahirap Mahirap yung maraming responsibilidad. Sa totoo lang, amen? Amen. Ngayon, kung magaling ka, hindi ka talaga
talaga, magaling ka mag-manage, matibay pagkatao mo, ibibigay sa'yo ng Lord ng marami. Pero pag hindi mo kaya, alam ng Lord ang kapabilidad mo, baka mabuwang ka, ma-stress ka. Magpanik ka. Yung iba, mag-extend yun ng restaurant. O ilang restaurant mo? 3. Kamusta ang pagmamanage? Natatanga ako, hirap na hirap ako. Sarado mo na lang, nahihirapan ka pala Isa na lang, doon ka na mag-concentrate, di ba? Meron naman, magagaling talaga, katulad ni Hendrix Kahit maraming SM, kaya i-manage. Matalino siya May mga ganun tao, depende sa abilidad mo. Naintindihan ba ako? Amen. Kaya para, halimbawa, yung mga taong hirap na hirap talaga sa business, baka hindi ka businessman, baka empleyado ka lang. Iba naman, hirap na hirap sa empleo, baka business mo ka, mag-business ka. Depende sa abilidad mo, kaya paano ka i-bless ng Lord? O eto ngayon, dahil siya ay sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, mabuting lingkod. Tapat ka sa kaunting halaga, kaya ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki. Kaya ang promotion, nagsisimula sa maliit. Dahan-dahan ka pinopromote. Hindi yung maliit ka, bigla ka agad manager. Hindi naman pwedeng gano'n yun, di ba? Sa Pilipinas, pagka mayroong na-promote, sasabihin naman ng mga bago, kasi sip-sip yan maabilidad yan kaysa sa inyo, kaya pinopromote, di ba? Ayun, masipag. Iba naman kasi, papasok late. Aalis ng trabaho, maaga. Paano po promote yun? Walang katapatan, hindi mabait, hindi mabuti. Dapat mabait, mabuti, at tapat. Yan tatlong yan ang karakteristik ng tao na maangat sa buhay. Yun ang sinasabi ni Jesus. Turo ni Jesus Cristo Magaling, tapat, at mabuti. Yun ang karakteristik. Kung kukuha yun ng empleyado sa company niyo, pipiliin niyo ba yung tamad? Ayoko nga. Tapos, ang sama ng luwalabas sa bibig. Naninira pa. Tapos nagkakalat pa sa tindahan nyo, imbis na ayusin, walang malasakit. Sabi mo, uwi ka na, hindi ka na. Ira na yun. Mukha kahit yun. Naintindihan niyo ba ako? Nagkaintindihan ba tayo rito? Amen. Sasamahan natin tayo. Ako minsan sa church, meron lalapit sa akin Pastor, I'm graduate from this school, I speak good English. I want to become the teacher of the Bible school, and people will be blessed if I'm going to be the teacher of this Bible class. Gusto maging teacher dito sa Bible school? O sige. Doon ka muna, magulinis ka muna ng kubeta. Ay, ayaw. Gusto ka agad. Mataas ka agad ang posisyon sa church. Pwede ba yun? Hindi naman kita kilala Hindi ko alam saan galing kang lupalo. Gusto ka agad yung mataas ka agad. Diba? Diploma ko ito. Graduate ako ng Harvard School of Theology. Bigyan mo ako ng pagkakataong magturo. Dapat dyan, member ka muna. Grade 1 ka muna. Tapos titignan ko yung faithfulness mo. Okay? Yung faithfulness mo, yung kabutihan mo, pagiging tapat mo sa church, saka mga bibigyan ng trabaho dito. Yung iba kasi, Pastor, magaling ako magaling ako tumugtog. Pag tumugtog ko, yung gitara, kinakagat ko ganyan. Gawin mo akong instrumental sa church mo, magaling ako. May banda ako. Malay ko sa'yo, baka drug addict ka sa tinutugtugan mo, mga addict ka tinutugtugan mo, tapos natugtog ka sa church. Di naging addict kami lahat dito, gagagantan. Naintindihan niyo ba ako? Hindi ka pwedeng i-promote ng Diyos kung wala kang faithfulness. Katapatan, maging mabait ka, tapat ka doon sa maliliit na pinapagawa sa'yo. Ang unang trabaho ko sa church, nagbibit-bit na mga upuan nakapagod yun Tapos, na-promote ako, nilagay ako sa mga bata. Ayoko ng mga bata na yun medyo nakukulitan ako. Pinababato ko ng mga bata. Nilagay ako sa music. Nung tumanta naman ako, yung boses ko parang isang drug addict na pagka pinakinggan mo, parang kang nahay. Sabi ng sister, Brad, hindi ka yung palagip ko sa teaching. O doon ako pinopromote ng Lord. Pero tapat ka muna sa maliliit. Naintindihan niyo ba ako? Yung iba kasi pasikat pa-show off Gusto niyong umangat, magpakababa muna kayo. Maging tapat ka sa maliit na binagay na trabaho sa iyo, whether ng satyo mo, o ng pastor mo, o ng mga boss mo. Ano ang bagay, maging tapat ka sa maliit? Sabi ni Jesus Christ, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Kung gusto niyong lumaki, be faithful with little. That is the principle of heaven. Yung iba kasi ang Pilipino gusto, kita kagad Ang mga inchik hindi. Kahit 5-5 kita niyan. Benta yan, benta. Ako kita, 5 lang, benta, okay. Pero mga Pilipino, papatukan kagad ng... Wala nangyayari ito walang bumibili, ang mahal Naintindihan niyo? Maliliit lang, okay lang yun. Hanggang kumita, hanggang lalaki ng lalaki yan. Kaya,
alam mo kung titignan nyo lang ang prinsipyo ng langit, maging matalino lang kayo, ang bilis ng buhay umangat. Kung titingnan natin itong, kaya tinuturo ko sa inyo itong mga ways of biblical blessing. Kasi sa mundo, iba pa marami para sumikat, umangat eh. Kinakailangan, apakan mo, para makaangat ka sa taas. Wasaki mo yung reputasyon ng iba para sumisit ka, para masira to, para ikaw ma-promote. Apakan mo yung mga mentality ng crowd mentality. Maling prinsipyo ng tao yan. Dapat sa Diyos, sumunod tayo, magiging maayos. Maging tapat tayo sa kaunti upang ibigay sa atin ang tagapamahala ng mas malaki. Ito na si Ryan. Ha? Maging tapat! Nag-migrate na mga tao, nandiyan pa rin. Tama ngayon ang title niya. Lay Pastor Oliver Ryan Deva. Wow. Tindi! Bigat doon! Tindi doon! Tapos pag nag-preach, matindi. Ano Ted? Sabi nga ng Sister Baji, grabe talaga mga disciple ni Pastor Ronnie. Oh. Bless na bless daw siya, Ray, ha? Praise the Lord. Kinikilabutan nga ako nung... Kasi yung taong yun eh, dapat teacher na rin yun eh, babaeng yun eh. Nakita si Ryan nagturo. Bless na bless! Grabe talaga yung mga pastor dyan sa GFCF. Kasi nga naging faithful sa maliit eh. Yan, taga-buhat lang yan. Isa nga, meron kami projector nung ganun pa ng projector namin, parang malaking Para lilipad. Parang lumilipad na kwaderno may salamin. Nabasag niya pa, basag! Sabi ko, pero yung katapatan kasi ng tao, dun tayo ino-honor ni Lord. Okay? Kaya pagkakataon na talagang nagkaroon ng problema sa church, nandun pa rin yung faithfulness ni Brother Ryan. Hindi, ngayon, na-ordain na yan. In-ordain niya ni Pastor Estrada. Pero yung anointing niya, hindi galing sa akin, kay Holy Spirit yun eh. Si Lord ang nagpo-promote. Di ba? Ngayon, kung ang Diyos pinopromote tayo, nandun pa rin yung ating humility. Ang isang taong nasanay sa hirap, yumaman man yan, marunong makiramdam sa may hirap. Amen. Naintindihan niyo ako? Pero yung isang taong lumaki sa layaw, hindi naintindihan yung damdamin na may hirap, nako, pangit na amo yun. Mga pag mag-utos sa mga may hirap yun, parang alipin niya. Pero yung isang taong galing sa hirap, kayang mag-handle. Isa pong lalaki sa Amerika, ang pangalan ni si Booker T. Washington. Hindi niyo kilala siguro yun. Kababatan ni Abraham Lincoln. Itim yan, itim, black man. Presidente siya ng Tuskegee University. Hindi alam ng mga tao doon karamihan eh, kasi itim eh. Kasi may discrimination ng white and black sa Amerika nung araw, di ba? Minsan naglalakad yan sa isang lugar sa Philadelphia. Sabi ng isang babaeng puti, Mr. Blackman, come over here. Would you like to carry this bundle of woods up to my house and I'm going to pay you a penny? Tindi ng babae, no? Tingin sa kasi pang itim na, parang discriminate eh. Ginawa ni Booker T. Washington, nag-lislip ng binitbit talaga, hanggang doon sa bahay. Where's your house, ma'am? Dating sa bahay, put it there. Binaba naman. Dumukot yung babae ng pera. This is your payment, sabi ni Booker. No, ma'am. I'm not receiving anything from you because I'm pleased to help someone because that's my nature to help. Hindi na na! Presidente ng university, ha? Parang presidente ng UP, pabibit-bitin mo. Buwaba ngayon yung bata, anak ng babae. Nakakira. So, biglang umalis na si Booker T. Washington, sabi niya nung bata, nung dalagang bata, nag-aaral sa university, Nanay, di ba kayo nahihiya? Presidente namin yung pinagbitbit niyo ng kahon. Presidente ng university niyo! Hindi ko alam eh! Natouch yung yung babae, mayaman. Lahat ng kumare niya, mga mayayaman sa Hershey City, kinontak niya. I'm so touched with the attitude of the president of the university. Mag-invest tayo ng $1 million sa university. Nagsulit siya ng pera para in-invest doon sa university. Maliliit lang. Alam niyo, pag-angat ng buhay, kahit lang sa maliit, nakitaan ka ng Diyos, i-honor ka. Eh, iba kasi pagka presidente ng Pilipinas, o kaya presidente ng isang kumpanya sa Pilipinas, Mga gwardiya pa. bago mo makausap, ang daming gwardiya, di ba? Pagka inutusan mo pa, sasabihin sa'yo, kilala mo ba ako? Hindi mo ba nakikita ang aking degree? Meron akong HD, PhD, FDT, PLDT, ayan, hindi na lahat. At saka pedigree. Sasalpak sa mukha mo yung mga degree nila. Punto tayo. Sorry. Ang yayabang eh, no? Mga credentials. Mga pulis nga lang. Lalo na mag-park lang ng kurungan. Andiyan ko pa kayo. Amen!
May natutunan ba tayo rito? Amen. Nasa pagpapakumbaba ang pagtaas. Sabi ni Jesus, ang nagpapakumbaba ang siyang itinataas. Ngunit ang nagmamataas, pinabagsak. Hindi walang technique dito. Mas importante dito, humble ka ba? Sa maliit na bagay, pwede ka bang pagkatiwalaan ng Diyos? Ang tao kasi, gusto kagad, angat kagad sa buhay. Hindi pwede, yan ang prinsipyo ng langit eh. Be faithful with little things. And then, when you remain faithful and endure, God will little by little promote you. Dapat maintindihan nyo ito ha. Ano mang area ng buhay nyo, faithfulness in little things. Amen. Meron kang 2 anak, mahalin mo yung anak mo, maging tapat ka sa kanila. Hallelujah. Sabi ng isa, Pastor, meron lang akong 2 puso. Maaabot ko ang kanilang pagmamahal. Sabi naman ng pastor doon sa tao, bira ka, 2 puso nga eh. 1 puso pa lang, nagiging 2 na utak mo. Eh, paano kung dinagyan pa na 1 puso yun? 4 na ngayon yung gusto mo mamahalin mo. Ang dami na. Nagkagulo ka na. Sa 1 puso, hindi ka tapat. Naintindihan nyo ba ako? Nandiyan ba kayo? So, dapat kung isa lang binigay sa iyo, isa lang, mababuhay ka ng isang pagmamahal. Huwag ka na masyadong torn between 2 lovers. Ang hirap nun. Feeling like a Sa ulo, basta tapat ka lang sa isa, ayos na yun. Basta si Lord, pagpapalain ng Lord ng relationship mo, magiging masaya ang buhay mo. Amen? Amen. Tuloy tayo. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 sa alping ginto at sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Kumita din! Yung 5, naging 10. Yung 2, naging 4. Kumita din. Ito na naman sabi sa kanya ng boss, ng master nila. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Tindihan nyo ha? Magaling. Well done. Tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Halika sa aking kagalakan. You've been faithful with little, I'm going to entrust to you greater things, or bigger things, or many things. Eto na. Kinument niya, mabait, di ba? Hindi siya nagalit. Pinalakpakan niya pa, sinaluduhan niya, sabi niya, galing mo! Halika, mag-celebrate tayo. Eto na ngayon, dun sa isa. Dun sa nagtago, binaon sa lupa eh. Lumapit naman. Parang seryoso kayo ha. Yun na sa likod. Naiintindihan niyo ba ako? Maliwanag ba tayo dyan? Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang mga bunga na hindi nyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito po ang salaping iniwan nyo sa akin. Kilala niyo yung boss niya, mahigpit, matapang. Natakot siya. Natakot. Tinago na lang sa lupa. Anong problema niya kaya hindi siya umangat? The fear of failure. Tandaan nyo, hindi ka magiging matagumpay pag meron kang takot bumagsak. Sino dito sa buong buhay niya hindi bumagsak, hindi na-disappoint, hindi nabigo? Whether in relationship or in business. Lahat naman tayo may failure, di ba? Yung isa nga sabing ganyan eh, hirap na akong umindap, 7 beses na ako nabasted. Ako yun. Sabi niya, laban pa rin ako! Darating din ang right girl sa buhay ko. Dumating na! Eh kung nag-give up siya, ayoko na ma-in-love. Mga babae, pare-pareho sila. Tatanda na lang akong binata. Wala na nangyari sa kanya! Kaya pinaparali si Lord! Life is full of risk. Ang buhay ay punong-puno ng risk. Ano ba yung risk sa Tagalog? Yung parang pakipagsapalaran. Hindi ka pwede yung, ay nakakatakot, huwag na lang natin. Oh, no, hirap yan eh. May mga ganun tao eh, no? Magpa-planning pa lang kayo, sabihin, ay hindi natin kaya, pastor. Ay mahirap yan, wala tayong pera. Wala na, puro mahirap na. Walang lakas na loob. Walang lakas ng loob. Talo na tayo pagka ganun ang ating pag-iisip, yung the fear of failure. Lahat naman bumabagsak eh, pumapalpak eh. Hindi mo subukan. Itong ilaw na to, bago na imbento ni Thomas Alva Edison,
He failed for more than 15,000 experiment bago niya nakuha yung pinaka-formula ng electric light bulb. Eh kung nag-give up siya, hirap naman mag-invento. Wala nang ilaw ang mundo, wala na sila magkasera buong buhay nila. Ang hirap! Michael Jordan. Di ba? Si Michael Jordan, ilang beses siyang na-failure. Ang mga taong sanay sa failure, hindi natatakot mag-fail. According to research, karamihan ng mga multimillionaires, hindi lang sa Amerika, sa buong mundo, sila yung mga taong may mga bagsak. Bakit? For example natin, Bill Gates. Kilala niyo si Bill Gates? Siya ang gumawa ng Microsoft, yung mga computer natin. Drop out ng Harvard University yun. Steve Jobs. Mark Zuckerberg. Yung founder ng Facebook. Founder ng Facebook. Harvard drop out din. Mga drop out yun. Ako may bagsak ako. Gawa kami ng professor ko, bagsak ako. Lahat tayo may failures. Bakit yung mga taong nagsasucceed ay may mga failures? Kasi yung mga taong bagsakin, hindi sila natatakot bumagsak dahil sanay sila doon. Hello! Andiyan pa ba kayo? Kung matatakot kang bumagsak, walang mangyayari sa buhay mo. Iba, ayoko sumakay ng aeroplano, baka bumagsak. Hindi ka na lilipad, hindi ka na mag-abroad. Ayoko lumangoy, baka malunod. Hindi, ayoko mag-basketball, baka mapilayan. Paano ka matututo? Di ba? Life is full of risk. Hindi naman lahat ng aeroplano sasakay mo, babagsak eh. Wala yung iba, ayaw mag-try, ayaw magpakipagsapalaran, ayaw nang umibig nung nabigo minsan. Diba? Sabi nga nung kanta, isa ang may nalalaman, ngunit ikaw isang duwag, isang puso'y nasugatan, di natutong naglakbay. May mga ganun tao eh. Pag na-failure sila, tigil na. Ayoko na mag-try. Ang sakit, mabigo. Okay lang yung nabibigo. Lahat naman bumabagsak eh. Meron bang perfect? Wala. Ibig sabihin, pag bumagsak ka sa isang gawain mo, may tinuturo ang Diyos sa'yo o mahina ka pa. Dapat magpalakas ka. Mag-aral ka. Di ba sa exam, pagka bumagsak, sabi ng Lord, sabi ng teacher, repeater ka. Okay lang, sir. Ilang taon ka na sa grade 6? 6 na taon na. Masteral ka na noon. Doctorate ka na. Kaya mo na, kahit nakapikit ka, kaya mo yung sagot. Amen! Napalala si Lord. Simple lang ang buhay Kristiyano. Hallelujah. Dapat matutunan to ng mga tao eh. Natakot siya eh. Natakot kaya nga sabi nga ng President Roosevelt eh, the only fear we should fear is the fear of fear. Yun? Ang nakakatakot sa lahat ng nakakatakot, yung matakot tayo sa takot. Huwag ka tumingin sa katabi mo, hindi ba nakakatakot tayo tsura niyan eh. Kasi yung fear, nakakahawa. Tingnan nyo ha. Baba! Bakit? May babae doon, nakagilid. Ikaw ngayon, hindi ka na, naiihi ka na ako. Parang ayaw mo na umakyat. Nakakahawa eh. Naintindihan niyo ako? Kaya alam niyo yung takot, pwede mong i-handle yung takot eh. Ba? Nakakatakot, meron daw babae. Sa utak mo lang, pakita siya, sampalin mo siya. Lagay mo sa utak mo na wala. Yung nanay ko, ito true story to, hindi pa naikwento rin sa iba eh. Meron kaming furniture, parang maliit na furniture shop doon sa lugar namin. May mga trabador kami doon, mga 10 trabador namin. Upholstery yung tatay ko kasi. Yung pangalan ng aming business, Nartea Interior. Ayan. May mga trabador doon natutulog sa shop. Eh yung isa ron, natulog siya magbabantay. Nag-iisa lang siya, yung iba nag-uwian. Pag-ising niyang ganyan, meron doon babae nakatingin sa kanya, nakaputi. White lady. Takbo! Sabi naman naman ng kuya ko sa bahay. Alas 2 sa madaling, bakit may babae? Kapaputi. Nakita niya tao lang. Eh, meron nga doon lumalabas doon. Mga white lady. Hindi pa ako Christian noon eh. Nanay ko naman, takot na takot ka. Ako matutulog doon. Tingnan ko yung babae, sasambulon ko kayo, magpakita sa akin. Tapan ng nanay ko eh. Tulog na ba yung nanay ko? Sabi niya, wala naman dito eh. Kasi minsan, pagka natalo tayo ng takot, tapos tayo. Kahit ang si Satanas, pag naunahan ka ni Satanas ng takot, talo ka sa kanya. Si Satanas, mandaraya lang yan. Pero in Jesus name, maayos ka rito. Alis. Mismo yung demonyo nusunod sa'yo kasi binigyan ka ng authority ni Jesus kasi magpalayas ng evil spirit eh. Wala naman. Kaya yung takot, etong takot, nakakatakot talaga pagka nakatabi mo yung taong takot.
Nakakahawa. Nakakahawa yung kanyang karakter eh. Naintindihan niyo ako? Amen. Nakakatakot yung kasama yung iba, yung mga matatakotin. Ano ka ba naman takot ka? Ikaw na natatakot ka. Wala namang papalutin. Tapos kakapit pa sa yung kanya. Ay, yun na. Wala na lalo. Ikaw na rin, nahawa na espiritu mo. Doon na to. Matatakot si Yumi Check na Chris. Oh, baka meron pa rito. Daw, wala naman. Palayasin nyo in Jesus' name, mga demonyo kayo rito. Hallelujah. Hallelujah. Ako yun. Okay. Natakot. Natakot siya. Mama yung Dahil yung kanyang boss ay mahigpit na lalaki. Talagang matapang. Eh yung dalawa namang tumubo, hindi naman pinagalitan eh. Kinumen pa, di ba? You are good, well done, and faithful, and good servant. Let's celebrate. Probably, binigyan pa ng bonus yung dalawang yun. Ang Diyos, mabait dun sa mga mababait, mabubuti, at matsatsaga. Pero naiinis siya dun sa mga tamad at matatakotin. Parang sinasabi mo, Lord, I believe in you. You control my life. Tapos ikaw natatakot ka, wala na akong pera eh. Parang pinagdududahan mo yung love niya sa'yo. Parang pinagdududahan mo yung power niya na, ano ka ba naman, mahal, di ba mahal mo kita? Sa may power akong tulungan kita. Ba't natatakot ka? Yun, insulto kay Lord yun pag matatakot tayo. Kaya kung meron kayong takot sa utak, sa puso nyo, it's all in the mind. Yes. Eh, Lord, hawak mo ang buhay ko, hawak mo ang future. Mamatay man ako, punta ako sa langit. Ba't ako matatakot? Anak ko sa'yo, bahay ko sa'yo, wala problema. Kaya yung iba natatakot eh. Oh, baka mahal na ako yung bahay natin, maglagay tayo ng moving camera. Napunta naman ang Antipolo, hindi naman nakikita yung nangyayari doon sa bahay. O baka masunog, lagyan natin ng mga... Ang dami natin mga kinakatakutan sa totoo lang, di ba? Yung asawa natin, baka mga bababae. Sundan natin palagi. Sundan natin, baka sa pupunta yan. Natatakot! Ipasa Diyos nyo lahat yan. Basta bahala lang Lord dyan. Kung ano mangyari, basta ang Diyos may magandang plano sa'yo. Kaya matatakot. Lahat, life is full of risk. Amen? Amen. Natakot siya, natakot. Actually, message po ito last Sunday. Kaya yung mga ng linggo, nare-review nyo lang ha, nare-review nyo lang. Huwag kayong mainip ha. Daju. Dahil Yung mga kasi gusto ko ituro to, gusto ko maintindihan nyo itong lahat eh. Mabigyan din eh. Yung takot, alisin sa puso. Ano yung kantang may takot sa puso? Yung kanta ni Rico J. Puno ba yun? Sino may kanta rin may takot? may takot. Okay, matakot. Natakot po ako, kaya ibinaon ko ito sa lupa ang inyong salaping ito. Heto na po ang salaping iniwan sa inyo. Ito ang sagot sa kanya ng boss niya. Nako, yung kinakatakutan niya dumating. Kung pag-aaralan niyo ang Old Testament sa Book of Exodus, umalis ang mga Israelita papunta sa Promised Land. Ang pangako ni God, samahan ko kayo, maging tapat lang kayo sa mga utos ko, sa mga batas ko. Kayo, tapat lang kayo. Nasa gitna sila ng disyerto, umaangal na yung mga tao. Sabi na kay Moses, pira ka Moses, dadali mo kami rito sa disyerto para mamatay lang pala. Mabuti pa, doon na kami bumalik sa Egypt. Mamatay man kami, okay lang. At tignan yun, itong mga taong to, gustong mamatay dahil takot mamatay. Parang hirap intindihin, no? Gustong mamatay dahil takot mamatay. Ano ba yan? Ang taong takot nabubuwang na kasi. Parang paranoid na. Hindi mo naman makausap ng tama, hindi na alam yung sinasabi. Kasi takot nga eh. Hysterical. Nag-hysterical na. Usapin mo yung taong takot. Takot-takot lang kasi. Natakot siya, nagalit tuloy yung kanyang boss. Ito ngayon yung kinakatakutan niya, dumating na. Sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad. Ay, grabe kanina yung, sabi kanina eh, mabait, tapat at magaling. Ito naman, masama at tamad. Baliktad, reverse, nalingkod. Alam mong palang pinipitas ko ang mga bunga na hindi ko tanim o inaani hindi ko inahasik. Bakit hindi mo lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano may tinubo sana to? Diba? Mahirap ba naman yung dala-dala mo yung $500,000? Pupunta ka sa bangko, pipirma lang doon. Mahirap ba yun? Wala ka naman gagawin eh. After 10 years, ang laki ng interest nun, di ba? Kaya pinagalitan siya, napakatamad eh. Number one problema niya, takot at tamad. That is the problem of many people. Kaya hindi inaangat ng Diyos ang buhay. Takot kang mag-risk.
tamad kang magtrabaho. Kaya anong problema nila? Balik na tayo, Brother Ryan, doon sa ating outline. Tingnan natin yung dalawang lalaki. Okay, hindi na tayo ha. Ayan na. Ito tayo sa number 3. Anong problema nilang dalawa? Nakaupo lang. Ay, God. Hindi na pangyayari, nakaigala. Anong problema nito? At anong problema nito? Masarap. Kung titingnan nyo sa positive side, ang sarap ng buhay nila, relax. Parang walang stress. Parang cute ang dating. Para bang walang iniintindi sa buhay. Parang walang pressure. Pero kung titignan mo sa Relax na. sa negative side, tingnan natin ang problema nila. Para umangat ang buhay natin, tatalon mo natin sa number 3, we must be committed to work and not be Lazy. Ano sabi sa Proverbs 10:3? The Lord does not let the righteous go hungry, but He thwarts the craving of the wicked. Tagalog, hindi niya hayaang magutom ang matutuwid, ang mababait. Ngunit, pinapawalang saysay niya ang mga paghahangad ng masasama. Lazy hands make for poverty, but diligent hands brings wealth. Ang mga tamad na kamay ay mapupunta sa paghihirap, ngunit ang masisipag na kamay patungo sa kayamanan. He who gathers crops in summer is a prudent son. Ang nagkaani pagdating ng tag-init ay matalinong anak. But he who sleeps during harvest is a disgraceful son. Ngunit walang kwenta, nakakahiyang bata ang isang anak. Sa araw ng anihan, natutulog. Ang problema nilang dalawa, maliit ang katawan, malaking katawan. Pwede bang mapaganda ang katawan niya? Pwede. Anong gagawin niya? Mag-exercise, Diet. magda-diet, at magtatrabaho. Siyempre, magagalaw yung body system. Magpapayat ka. Ito naman, pwede rin siyang lumaki katawan, mag-gym, magbabanat ng buto, para gumanda rin ang katawan. So, they have the potential to grow physically, para maging maganda. Kaya lang, anong ginagawa nila? Nakaigala. Sa Pilipinas ba marami ka makikitang ganyan? Marami. Sabi nung hapon, bakit sa Pilipinas? Sa maybe pa lang marami naman baka nakaupo dun sa kanin. Inuman. Ginoma, nagtotongits. Sa Japan wala ako makitang gano'n. Bakit? Namakimono. Ano tawag yun? Tamad? Namakimono. 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 Di ba? Nani mo naranay. Sabi na hapon. Sabi naman ng hapon, Bibo Himanash. Sabi ko, kung Himanash ang Bimbo, di mayaman na siya ngayon. Kasi hindi siya nagtatrabaho, hindi siya nagpapahinga eh. Di ba? Kung ito puro pahinga, yayaman ba sila? Hindi! Kaya ang prinsipyo ng buhay, be committed to work. Huwag tayo maging excuse. Nakakatamad, malamig. Halika, may Bible study. Nakakatamad, pastor, bakit malamig sa malayo? Di nag-summer naman. O, Bible study na. Nakakatamad, ang init. Ang daming excuse. Eh, paano ka lalago sa iyong karunungang espiritual? Wala ka nang inaati ng Bible study. Hindi ka nag-charge, tapos makikinig ka lang ng teaching, tinatamad ka pa pakinggan. No wonder, hindi rin lumalago ang spiritual life ng maraming tao. Responsibilidad nyo rin. Ako, trabaho ko rito, magturo. Responsibilidad yung palaguin din yung inyong spiritual life. Kung yung financial life nyo lumalago, sa spiritual life nyo palalaguin nyo rin. So therefore, isa sa pamamaraan para maging masenso sa buhay, magsipag. Sabi mo sa kayo, magsipag na tayo ngayon. Pag nakain Anong sabi ni Jesus? Then Jesus said to His disciples, the harvest is, but the... May problema ba sa harvest? Walang problema. Ha? Ang problema ng langit, ako, isa lang akong pastor. Kung ako, lahat tatrabahoin ko, lahat ng trabaho, mamamatay ako, I will die a natural death. Ano nangyari kay pastor? Para ba nahihilo na? Pala, nagugutom na. Ito pa mga... Tapos nakakaita ka. Ako, kaya nagde-delegate ako ng trabaho. Merong kakanta doon, merong
Eh, alimbawa, isang church tayo, ako na yung naglilinis ng church, ako pa naglalagay ng, ako pa gagawa ng decoration, ng yan, ako pa magpipreach, ako pa tutugtog, ako pa mag-iimbita, ako pa kakamay, ako pa ngingiti, lahat ang gagawin ko, di namatay ako agad. Kawawa na yung pastor namin, patay na, ilan taon, 35 lang, bata, patay ka agad. Eh, pinagtrabaho nyo, hindi nyo, kaya nga naglalagay ako. Ako na yung kakata, ako pa yung magsasaya, ako pa yung pipreach. Wala na, nasa akin na lahat, hindi pwede yun. So, one man band, di pa pwede. Maraming trabaho, kaya nakulang ang workers. Kaya nga ako nagde-delegate. Kaya sabi ko, Ray, hindi ako mapunta sa Chiba, siya magtuturo doon. O sa Yokohama, mapunta ka, hindi ako pwede. O, sa auto, hindi ako pwede. Pagod na ako. Si Sister Jenny, sila Sister Grace, yung mga Bible teacher, sila Sister Linda. O, kaya, sabi, Pastor, pahinga muna. Overpating ka na. Kung baka ma-burnout ka. Mamatay ka kagad, wala kaming pastor. Kaya ayoko matay kagad. Kaya nagde-delegate ako ng trabaho. Halimbawa, kunyari, may gawain tayo rito. Kung si mama lang pagtatrabahuin yun, napapagod, di ba? Lahat ng pagluluto si mama, mag-invite si mama, mag-ilis si mama. Oo, papagod din si mama. Kaya tulong-tulong tayo, amen? Walang tamad. Sabi mo sa kanila mo, walang Kristiyanong tamad. Walang Kristiyanong tamad. Yan ang tandaan nyo. Walang Kristiyanong tamad. Katulad po, sino rito nakapunta ng Olongapo? Olongapo City. Ang mayor doon si Gordon, di ba? Very good. Noong araw, nung punta ako, sabi ko, ano ba to? Amerika ba to? Sa base. Parang feeling ko, nasa Amerika ako eh. Ganda. Iba, ang motto ng mga taga-Olongapo, walang mga taga-Olongapong tamad. Lahat linis! Tropa, bakit mo yan? Linis mo! Ganda, di ba? May disiplina, merong pag-angat ang bansa, ang syudad, ang komunidad. Pag lahat masisipag, nagkakaisa pa. Kasi yung taong tamad, yan ang may angal eh. Tandaan nyo? Yung mga walang ginagawa, yung pang-angal ng angal. Ano ba yan? Ang init-init dito. Di magdala ka electric fan. Ano ba yan? Walang fan. Magdala ka ng fan. Tamad. Ang dumi-dumi. Dilinisin mo. Yung maaangal yun ng tamad eh. Diba yung sa opisina, katrabaho ka yan. Yung mga tamad, gagawin yan. Ako sa ginagawa mo. Busy ka ba? Usap mo muna tayo. Yung tatrabaho yun ha. Kakaisip pa yung ano natin. Boss natin ito. Chika-chika lang yun. Walang ginagawa. Tamad eh. Kaya yung mga masisipag, wala nang panahon makipagtandala nyo. Kasi nga, focus yun sa trabaho eh. Naintindihan nyo ako? Amen. Kaya sabi nung taga-Facebook, you want to earn money? Don't Facebook. Shut down your computer and turn off your Facebook and start work. Tama nga naman, di ba? Minsan nauubos yung oras doon sa Facebook eh. Hindi pa ba kayo? Amen. The harvest is plentiful, but the workers are few. Sa totoo lang, sa Japan, okay. Totoo ate, okay lang kayo dyan sa likod, okay. Sa Japan, maraming trabaho. Hindi naman ubos ang trabaho rito, di ba? Yung iba nagsasabi, ang hirap ng trabaho, walang trabaho sa Japan. Sa totoo lang, ang dami. Punta ka lang Hello Work. Ang problema sa mga Pilipino, naghahanap ng alin? Madaling trabaho. Namimili. Kasi kung gusto mo lang pera, maraming pagkakakitaan dito, pero huwag ka mamimili. Gusto kasi dapat yung manicure ko, pastor, hindi masisira. Ito mo naman, mahal nito yung aking, di ba? Walang ganun dito, talagang banat dito. Kung sakali napunta ka sa Obento, kahit sa mga kaisya, ganun talaga eh. Si Ogray eh. Balat ka ng balat ng buhaya. Lahat naman kasi talagang tiyaga at hirap ng buhay. So ano pong sinasabi natin dito? Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into a harvest field. Kailangan ng Diyos ay manggagawa. Alam niyo si Jesus Christ masipag. Nung siya'y pinanganak sa sabsaban, lumaki sa pamanguna at sa pag-aalaga ng kanyang tatay na si Jose. Ang trabaho ay karpintero. Tinuruan si Lord paano mag-carpentry. Yun ang kinabuhay nilang mga pamilya. Siya yung panganay. Sobrang sipag ni Lord. Tapos pagkatapos niyo na pagiging karpintero niya, nangaral siya. At chikuchi siya, nagpipreach siya ng gospel sa lahat ng tao. Sobrang sipag niya, napako siya sa krus. Tapos namatay. Di ba? Sa sobrang sipag ng Lord, dahil gusto mo magtrabaho, nabuhay uli. Straight na naman. Ganun kasipag si Lord. Wala siyang inaksayang oras sa loob ng 33 years na buhay niya rito. Lahat yun. Well fulfilled yun. Mission accomplished. Maraming tao na buhay. 99. Ang ginawa mo? Tulog palagi. Tulog. Walang kwenta na buhay kang 100 years. Puro tulog naman. Na-accomplish mo sa buhay. Wala. Pero si Lord, hindi porket mahaba buhay mo,
Bless ka. Iba nga, 20 years lang, namatay na, pero ang dami na-accomplish, di ba? Talagang hanggang ngayon, kinikilala sila. So, ano po sinasabi natin dito? Dapat masipag. Workers. Ito may workers. Okay, number 3. Number 2 tayo. Number 1, para po tayo pagpalain ng Lord. We must have a living and personal relationship with the Blesser. Anong ibig mo sabihin yan, Pastor? Sabi sa Bible, pakinggan nyo, kung gusto nyo pagpapalain kayo, biblical way ito ha. John 3:26. John answered and said, a man can receive nothing except it is given him from heaven. Tagalog, walang tatanggapin ang tao alinmang bagay sa mundong ito, maliban ipagkaloob sa kanya ng langit. Trabaho mo, talino mo, anak mo, asawa mo, bahay mo, lahat galing kay Lord yan. Meron ba nitong pinanganak nung lumabas siya sa tiyan ng nanay niya, meron siyang diamond gold sa kanyang kamay? Wala, hubot-hubad tayo rito. Yung talino mo galing kay Lord. Lahat, wala naman eh. Yung mga kayamanan natin, yung mga ginto natin sa katawan, sa Kanya yan. Kaya sabi ng Bible, para tayo daw ipagpalain. Sabi ni Jesus Christ, spatin mo Brad, para makita sa ano. Yan ha. Kaya sabi sa Bible, sabi ni Jesus, Jesus said, apart from me, you can do nothing. Kahit anong gawin mong pagsisikap, pagpupunyagi sa buhay, pag walang bendisyon ng langit, hirap ang abutin mo. Mabigat. Sarili mong lakas lang yun eh. Walang tulong ni Lord, ay ang hirap. Baka abutin mo, pakamatay. Pakamatay na lang. Pero alam mo Lord, hindi naman sa akin to, sa iyo to. Kung hindi mo po bibigyan yan, okay lang. Kung meron lang maliit, maliit lang. Pagtsatsagaan ko, mahalin to, payayamanin ko. At alam ko, dadating ang araw, i-bless mo ang buhay ko. Kasi naging tapat ka sa maliit. Pagpapalain ka ngayon ng dahan-dahan ng Lord sa malaki. Naintindihan niyo ba? Amen. Pero mahalaga, dapat konektado ba tayo kay Jesus? Amen. Siya kasi ang pinagmumulan ng blessing eh. Tatapusin ko rito. Brother Ryan, Psalms 23. Sino rito tumanggap na kay Lord? Yung talagang naniwala na si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas ng buhay niya. Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tumanggap na lahat kay Lord ha? Hindi ko na kayo patatanggapin kasi connected na kay Lord eh. Ibig sabihin, meron na kayong living personal relationship with Jesus Christ. Ibig sabihin, connected na kayo sa Kanya. Ito na ang plano niya ngayon sa inyo. Okay. Si Yahweh ang aking pastol. Si Lord yan ha, si Yahweh. Hindi ako magkukulang. Nakita niyo ba? Sino dito nagkukulang? Kulang ang isip. Ay, kulang ang pera. Kulang-kulang. Wala namang may kulang dito, di ba? Wala ba rito meron ba kayo financial problem? O sobra-sobra lapad nyo? Sobra. Kaya pinamimigay nyo iba? Dami. Kulang. Oh, praise the Lord! Sabi siya, sobra-sobra daw, ang dami! Yes. Palakpakan natin si Lord! Kung sabihin mo wala. Sabihin mo na. Kasi may mga tao, may kakausapin mong ganyan, kamusta ang buhay? Ito, walang pera. Lagi na lang lumalabas sa bibig niya, walang pera, walang pera. Diba? Kaya wala naman nawawalan. Kasi sinasabi ko meron. May trabaho. O, darating yun. Sabi ng Bible, kung ang Diyos, si Lord ang Panginoon nyo at tagapagligtas, hindi daw kayo magkukulang. Amen. So, ibig sabihin, kung di ako magkukulang sa karunungan, dadagdagan niya ako. Kung medyo mahina ang isip ko, dadagdagan niya ako. Kung mahina ang katawan ko, may sakit ako, palalakasin niya ako. Siya hindi ako magkukulang ng aking health eh. Promise eh. Aking wealth, paladagdagin niya. Hindi daw magkukulang eh. Sa madaling salita, si Lord dapat ang pastol natin. Siya ang ating Lord and Savior Shepherd. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan. He makes me lay down in green pasture. Pag sinabing green pasture, kasaganahan yun. Representing wealth and plenty. Inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan. O, kita nyo? Pagka nanghihina ka na, may sakit ka, nire-restore niya yung inyong strength and health. Ano pa? Pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katakatakutan.
Bakit tayo matatakot mag-take risk? Nandiyan si Lord. Andyan si Lord! Amen? Amen! Yeah. Tignan nyo. Makinig kayo mabuti. Kung alam nyo, sa laban ninyo, panalo kayo, aatras pa kayo? Hindi. Ay, naku, hallelujah. Ulitin ko. Come on. Dapat maintindihan nyo itong buhay na to. Itong buhay natin, success na to. Kasama natin si Lord eh. Amen. Mapatay man tayo, langit na tayo eh. Yun, hindi tayo maimpyerno. Sabi ni Lord, hindi kayo pababayati, iwanan eh. Pero meron tayong gustong mangyari sa buhay na maging successful tayo. Lord, samahan mo ako dito sa aking project, sa aking business, sa aking ginagawa. Pag-aaral ng anak mo, solve na ni Lord yan. Hallelujah. May plano na siya. Yung pinapatayo mong bahay, huwag mo lang gagawin ano yun, ha? Masamang lugar yun. Solve na ni Lord yun. Ano pa? Ang dami natin project na hindi pa kayo kukunin ng Lord dahil marami pa kayong bayaran eh. Amen? Amen! Kaya tandaan nyo kapatid, kung alam nyo sa laban ay panalo na kayo, hindi na kayo atras. Matapang ang loob mo. Laban, sige. Halimbawa, si Manny Pacquiao, meron siyang kakalabanin, nasa welterweight siya, nandiyan ang level niya. Meron nung ilalaban sa kanya yung featherweight, maliit. Sigurado, isang pitik niya lang, bagsak niya, payatot eh. Lalaban siya, hindi siya atras. Naintindihan niyo ba ako? Ganon din tayo sa Diyos. If God is for us, who can be against us? Yes. Sabi sa Romans 8. Kung ang Diyos kakampi natin, sino tatalo sa atin? Wala. Kaya, bakit tayo matatakot? Nagbi-business ka, sabi ko, kasama ko si Lord dito. Di ba matatakot ako? Nag-aaral ka, kasama ko si Lord. Mag-aaral ako mabuti. I-remind niya sa akin yung mga pinag-aralan ko. Magpapamilya ka, kasama mo si Lord. Kasi po, ako, nakapagtrabaho bago ako mag-full-time pastor. Doon sa kasi pinapasukan ko paggawa ng libro, malaki yun. Dahil empleyado ron eh. Hundreds eh. Marami kong makasamang hapon, from age 35 to 50, nakakausap ko sila. Karamihan sa kanila single. Sabi ko, bakit? Second nga, kuhay ka na. Takot sa responsibilidad. No wonder, kukunti ang bata sa Japan. Sa Pilipinas, ang daming gumagawa ng bata. Sobra naman. Balikan! Ang tatapang ng loob kasi may Diyos eh. So, kaya may population control doon. Dito wala. Kulang ang bata rito, di ba? Kulang. Kaya pagka may bata, may tiyati pa eh. Sinusuport na pa pag marami kang anak. Sabi ko, takot kasing mag-responsibilidad yung lalaking unang pinag-aralan natin. He is afraid of responsibility, kaya niya tinago. Laban! Palalo tayo, kasama natin si Lord eh. Kaya mga kapatid, itong pinag-aaralan natin to, blessing mo ito. Blessing to blessing to kapatid. Ready lang kayo. Kayo, magpapalaan tayo ng Lord, huwag kayo matakot. Ano mang ginagawa yung project, business, or whatever, as long it is godly and biblical, huwag lang kayo magtitinda ng mga drugs o masasama. Sasamahan ka ng Diyos sa pag-pray mo, Lord. Bless my family, bless my business, bless my husband, trabaho ng husband ko, trabaho ng wife ko, trabaho, pag-aaral ng mga bata, anak ko. I-honor ni Lord yun. Huwag kayo matakot. Ipagkatiwala nyo lahat, sabi ni Lord, ang inyong kabalisahan dahil siya ang kumukukup sa inyo. 1 Peter 5:7. Okay, tayong lahat. Tutuloy natin next Friday. May natutunan ba kayo? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Pray muna tayo. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Okay, kung sino po dito ang merong ipapanalangin special prayer,